Hontiveros piko na kay Kibuloy. Duterte nais din ipatawag sa Senado. Castro di pa rin makamove on. Aba, syempre, etong balitang ito, itong videong papanoorin natin ngayon at bibigyan ng reaksyon mga katunay. Ito po ay nagmula sa channel ni Robin Sweet News. Ayan, ilalagay ko ang link ng channel ni Robin Sweet News dito sa description box ko at bisita kayo sa kanya mga katunay at mag-subscribe para maging updated din po kayo sa mga balitang kanyang inihahatid sa atin. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan mga katunay na mag-subscribe dito sa Tunay na Kritiko. At kung gusto nyo makapanood ng mga balita na may kasamang reaksyon na ginagawa natin ngayon. At syempre mga katunay, meron akong ipa-plug. Ayan, syempre itong Facebook page ko ngayon. Ayan, Tunay na Kritiko. Yung mga sinasabi ko dito, yung mga tinatopics ko na ay hindi mapapanood dito sa Tunay na Kritiko, iba ang mapapanood nyo rito. Pero all in tungkol din dito sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, ang mga itatapik ko dyan sa mga lalabas na video dyan. Pag-uusapan natin yan dyan mga katunay. No, magsasalita din ako ng mga comment ko dyan. Pero iba sa FB page na yan. Kung baga, hindi tayo nagre-reaction dyan. Pero magko-komento ako sa kung ano ang nangyayari ngayon dyan. Sa ano natin, sa bansa natin. No, kung ano na. No, bibigyan natin ng ano yan, komento. Diba? Sana mga katunay, bisita kayo dyan sa Tunay na Kritiko FB page. Ayan, mag-follow po sana kayo mga katunay ha. Ayan, ilalagay ko ang link ng FB page na yan dito sa description box ko din. Alright? Bisita kayo mga katunay ha. So, wag na natin pagtagalin. Sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Naghain na ng kasagutan ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaugnay nga sa show cause order na inilabas ng Senado. Sa 19 na pahinang sagot, iginiit nga ng abogado ni Kibuloy na hindi in aid of legislation ang ginagawang pagdinig kung hindi panghimasok sa mga gawain ng korte. Nalabas na sa kapangyarihan ng Senado. Nahusgahan na rin anya na guilty si Pastor Apollo Kibuloy sa panukalang resolusyon ni Hontiveros na nananawagan ng pagdinig na paglabag din umano sa karapatang ituring na inosente hanggat hindi pa napatutunayang guilty beyond reasonable doubt. Dagdag pa ng abogado ni Kibuloy ay hindi pambabastos ang hindi pagsipot ni Kibuloy sa hearing, kundi pag-iit na sa korte lamang lehitimo na mapag-usapan ang mga akusasyon laban sa kanya. Ngunit ang sagot nga ni Risa Hontiveros ay pakikiusapan niya si Senate President Mig Zubiri na aprobahan na ang warrant of arrest. Giit nga ni Hontiveros ay makukulong si Kibuloy dahil hindi siya dumalo sa hearing at hindi dahil sa mga mabibigat na paratang laban sa kanya. At hiling nga ni Senator Risa Hontiveros na magpakita na lang si Pastor Apollo Kibuloy kaysa magdrama. Ayun so eto, hinihiling na ni Honti na magpakita si Honti tuloy na magpakita si Kibuloy sa Senado na. 'Di ba kasi nga hindi humaharap. Sinasabi nga ng iba karapatan din naman ng Senado mag-imbestiga. O may sinasabi din sila na kung walang kasalanan si Kibuloy, kung talagang matapang humarap sa Senado, no? Para daw siyang nagtatago, ganyan. Para sa akin pansin ko lang kasi hindi naman siguro natatakot yan. Hindi natatakot yan si Kibuloy. Ang tingin ko dyan, no, ayaw niya talagang humarap dyan sa Senate. Kasi nga, alam niya na yung mangyayari sa kanya dyan. Hindi ko naman ibig sabihin na may mangyayari. Tutumba sa dyan. Hindi gano'n Alam niyang parang mapagtutulong-tulungan lang siya dyan. Parang tanong lang ng tanong. Parang pupurgahin ka lang sa kakatanong sa'yo. Ganyan. Kung ano yung sasabihin sa'yo. Tapos sagot ka lang na sagot, mangangalay lang yung bunganga mo sa kakasagot. Diba? Tapos yung tinatanong sa'yo, yung sinasagot mo, ganun din yung isasagot mo sa korte. Diba? Parang ano na lang yan. Kumbaga siguro si Kibuloy, ang gusto niyang mangyari, sa korte na lang. Yung itatanong nyo sa akin, itatanong sa korte. Diba? Parang ganun na lang din. At saka yan, pinag-uusapan nga naman yan sa korte. Tsaka nag-aalangan siya dyan. Dahil alam niya naman kung ano talaga ang mangyayari kapag nandiyan sa Senado. Yun lang yung napapansin ko.
maalanganin siya dyan. Kaya sa akin naman, kasi parang ano naman si Kibuloy, na gusto niya namang humarap sa korte. Kung meron talaga na problema, isa korte na lang. At saka yung mga may kasalanan naman talaga sa korte dinadala yan eh. Kaya nga tayo may korte, ano pa silbi ng korte kung hindi dinadala doon yung mga taong nililitis, yung mga inaano, di ba? Eh di dapat lahat puro sa Senate na lang pinag-uusapan yan. Maging ang mga kongresista ay napikon na kay Pastor Apollo Kibuloy at dismayado sa hindi nito pagdalo at pagdinig sa Senado at Kamara. At hindi lang yan mga kasweet, gustong gusto pang makita ni Franz Castro itong si dating Pangulong Duterte na dumalo rin. Kasi nga sa kanya daw ipinasa ni Pastor Apollo Kibuloy ang pagiging administrator. Naku, never yan gagawin ng Kongreso ang imbitahan ng dating Pangulong Duterte dahil matalino si dating Pangulong Duterte at marami siyang ibubulgar dyan sa Senado at Kongreso. Kaya naman binigyan nako, yun ang pinakamalaking pagkakamaling gagawin nila kapag inimbitahan nila si Duterte dyan sa Kongreso. Sigurado yan. Isang tanong nila, isang mura aabutin nila dyan. Diba? No? Mag-aalangan sila dyan, baka sabihin nila, nako, pauwiin nyo na si FPRRD. Okay na, sige na, parang ganun yan. Kasi, di ba, alam din nila, kumbaga, may lalaban si FPRRD dyan. Alam naman natin si FPRRD pag nagsalita, pag merong hindi magandang na tanong sila kay FPRRD na hindi gusto ni FPRRD, ihanda nyo mga tenga nyo. Tapos naman to naman si Franz naman kasi. Bakit naman parang naalarma siya nung pinasa yung nagkaroon ng karapatan si FPRRD dun sa mga pag-aari ni Kibuloy tsaka ng Kingdom. Masama ba naman ipagkatiwala kay FPRRD yun? Di ba? Alam nga namang sa'yo ipagkatiwala. Ito naman talaga. Gusto nyo sa akin na lang. Di ba? Kasi nga, si Kibuloy, malapit na kaibigan ni FPRRD. At talagang pinagkakatiwalaan niya. No? At saka nakita naman natin sa mga Duterte kung paano sila tumanaw ng utang na loob kay Kibuloy. Kumbaga, pagtanaw na rin ng utang na loob yun. Ngayon, kung minamasama yung kay FPRRD na maging admin ng mga pag-aari ng Kingdom, ay problema na ng mga nagmamasama yun. Diba? Kung ikaw ba, meron kang kayamanan, tapos may mangyayari sa'yo eh. Kanina mo ipagkakatiwala? Siyempre, doon sa kakilala mo. Doon sa talagang alam mong kinagagaanan mo ng loob, yung pinagkakatiwalaan mo talaga. Alam nga namang ipagkatiwala mo yung kung kanino. Diba? Gusto siguro ni Ma'am Brans. Sa akin yun na lang pagkatiwala yan. Reaksyon at komento ng magaling na influencer. Parang sa kanya ipagkatiwala pala. Ayun, sa akin tuloy. Mr. Real Talker. Narito ang kanyang buong pahayag. Panoorin natin. Grabe, gustong-gusto talagang makita ni Franz Castro si Tatay Digong. Alam niyo ba mga Lods, no? Makikita natin right now, parang pinaglalaroan lang nila Tatay Digong at saka nila Pastor Kibuloy ang Kongreso, ang Senado. Kasi naman, hindi naman sila korte. Diba? Talagang halatang ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan, di ba? Para i-close ang SMNI at para patahimikin, no? Ang mga anchors, no? Ang mga host ng naturang, di ba, istasyon. And grabe, no? Talagang joint force, no? Ang Kongreso nag-cite in contempt na, di ba? Ang Senado ganun din. Grabe, no? Talagang joint force sila. Ayan, yung joint force sila. Alam nyo ito sa akin. Kahit nasabihin na napag-initan niyang SMNI, patahimikin yung mga anchors, yung mga nagsasalita dyan sa SMNI, marami pa ring SMNI ang lalabas. Marami pa ring taong magsasalita. Diba? Kasi hindi solusyon yan yung pagpapatigil, pagtatanggal sa kung sino mang nagsasalita ng hindi maganda. Dahil yan ay karapatan sa ating bansa. Nasa demokrasyang bansa tayo. Lahat ay may karapatang magpahayag, maglabas ng damdamin, karapatang magtanong, lalong-lalo na kung sa taong bayan yan makakaapekto. Ang trabaho nyo lang dyan, kung may mga tanong sa inyo
o may napupuna sa inyo is dapat lang talagang sagutin. Napakahirap bang sagutin ang bawat itinatanong? Kung wala kang ginagawang hindi maganda sa bansang ito, sa lahat ng mga mamamayan, ang tanong na yan ay masasagot mo agad. At kung lahat ng mga ibinibintang sa iyo ay may sapat kang katibayan, pruweba, na doon mo ginamit, doon mo inano, ganyan, kung may mailalabas ka, at mapapatunayan mong inosente ang sarili mo, sasagutin mo yun. Ganon lang naman yun eh. Ang pagpapatanggal kasi sa SMNI, para sa akin, hindi siya tama. Kung merong mga nagkamali doon, o pagpalagay natin, mali magtanong, masama yung tanong nila, parang may laman yung sinasabi nila, hindi nagustuhan. Sino lang po ba ang nagtanong doon? Yung dalawa lang naman. Bakit nadamay ang buong channel? Ay buong SMNI. Dapat hindi na. 'Di ba? Dapat kung merong dapat parusahan, yung dalawa lang. Kung kaparu-parusa ba yung pagtatanong. Kung may nasaktan sila o nasagasaan, hindi pa rin tama yung, uy, tanggalin namin kayo para hindi na kayo makapagsalita. Kasi parang pinatunayan lang natin sa lahat ng mga mamamayan, sa lahat ng tao dito, na nadidiktahan. Diba? Parang pinatunayan lang natin na wala tayong demokrasya. Wala kayong karapatang magsalita. Hindi kayo pwedeng magsalita sa amin. Hindi kayo pwedeng magtanong hanggat nandito kami sa... Parang ganun. Hindi yun ang ini-expect ng mga tao. Diba? Ang ini-expect ng mga tao ay yung gagawin yung pagtulong, kung paano nyo pauunlarin ang bansa natin, kung ano ang gagawin nyo sa krisis na nangyayari sa atin ngayon. Diba? At hindi ini-expect ng tao yung ganyan. Dahil tayo ay may karapatan sa lahat ng bagay ngayon. Hindi yung paghigpitan, hindi pagbawalan. Kasi kahit ipatanggal yan lahat, kahit patanggal, maraming papalit, maraming magsasalita. At isa pa, kapag nangyayari yung mga bagay na pagtatanggal na yan, pagpapatahimik, is habang ginagawa yung bagay na yan, iba ang nagiging tingin ng taong bayan sa inyo. Hindi nyo ba naisip na baka sa susunod na eleksyon ay matalo na kayo? Tao ang nagluklok sa inyo. Tao rin ang may karapatang magtanggal sa inyo. Hindi nyo ba naisip yun? Dapat nga mas lalo kayong nagiging malambing sa mga Pilipino. Lalo nyong pinapakita na karapat dapat kayo sa posisyon. Lalo nyo dapat yung pinapakita sa kanila. Para ang Kongreso, ang goal nila, di ba? Of course, talagang ma-close ang SMNI. Ang Senado naman, ang goal nila si Kibuloy. Grabe! Di ba? Talagang goal-oriented. Goal-oriented itong mga kongresista natin, At saka si Risa Ontas. Pero ano kung mapatunayan nila, halimbawa, ganyan, mapakulong nila si Kibuloy, tapos dinawit si Duterte, ganyan. Sa tingin nyo ba hindi magkakagulo? Diyos ko, napakaraming supporter niya ni Duterte. May nagsasabi pa nga dito sa comment sa akin, magkano binayad sa inyo? Baka binabayaran daw kami ng Duterte. Mariosep, kung binabayaran kami, o kung ako ay binabayaran, hindi na ako nautang sa 5-6. Yan ang hirap sa atin. Diba? Alam niyo mga Lods, goal-oriented sila sa mga walang kwentang bagay. Pero tignan nyo ngayon, diba? Nagmamahalan ang presyo, ang daming problema sa Pilipinas, hindi nila natutukan. Talagang ang uunahin muna nila ngayon si Kibuloy at ang SMNI. Eto, tignan nyo to mga Lods. Diba? Sobrang busy ng mga kongresista, sobrang busy ng ibang senador, lalo na of course si Risa Ontiveros, na talagang dakpin si Kibuloy, patahimikin ang SMNI, kuhanan ng franchise, lahat as in, yung House at saka yung Senate ay grabe naman talaga, joint force. Pero sobrang nakakasuka sa ganyang bagay, sa pagpapatahimik sa media, sa pagpapadakip kay Kibuloy, grabe, all for sila, So yung energy, yung effort, 'di ba? Talagang hinahanapan talaga nila ng butas, ng mali. Pero ang ikinapagtataka ko, 'di ba? Example na lang.
harap-harapan na no? Harap-harapan na actually, kahit sino, makakahalata na talaga na may anomalya sa PCSO. Pero anong comment ni Risa Hontiveros? Diba? Anong comment ng mga kongresista pagdating dyan sa PCSO? Tikom ang bibig. Ayun na nga sinasabi natin, ang daming problemang nangyayari. Bukod dyan sa kaso ni Kibuloy at ng SMNI, ang dami pa nilang problema na dapat halukayin. Diba? Private yang si Kibuloy. Walang kinalaman yan sa problema sa bansa. Kaya sinasabi natin dito, dapat sa korte dinadala yan. No? Dahil marami pa kayong pera. Marami pa kayong problema na dapat resolbahin. Kagaya nga na sinasabi ni Mr. Real Talker, bakit hindi yan ang pag-usapan nyo? Diba? Yan sa PCSO. Diba? Lalong-lalo na, syempre, pera ng taong bayan yun. Diba? Ayun talaga, involved talaga yon. Sa korte pag-uusapan niya, ay sa korte tuloy. Ano ba sinasabi ko? Yan, pwede sa Senado pag-usapan yan. Pero, yung kay Kibuloy, hindi na pinag-uusapan yan. Kaya hindi lumilitaw yan dyan sa Senado kasi ubusan ng oras lang yan. Uulitin ko kung ano yung itatanong nyo sa kanya is pwede rin itanong sa kanya dun sa korte. Yung sagot niya magiging paulit-ulit lang. Ganun yun, papaguri nyo lang din yung tao eh. Parang sinasabi ni Kibuloy dito, isang pagura na lang. Di ba? Parang ganun. Bakit? Hindi ba kayang ipakulong ng korte si Kibuloy kung sakaling may pagkakasala yan? O kung sakaling sagutin ni Kibuloy dyan, o mapatunayan yung guilty siya dyan sa Senado. O mapapakulong nyo ba yan? Siyempre, dadalhin pa rin sa korte yan. Ganun pa rin yan. Di ba nakakapagod lang? Pinalayo pa, imbis na mag-shortcut ka na lang. Pinagod nyo lang ng pinagod, pinaikot-ikot lang. Doon din naman ang bagsak bandang huli. Kumbaga, isa na lang dapat kasi may mga dapat pa kayong pag-usapan. Hindi lang yan. Napakaraming bagay na dapat resolbahin. Hindi lang kaso ni Kibuloy, hindi lang kaso ng SMNI, hindi lang yung sa ICC na ipapan si Duterte. Layo eh. Eto pa, dito kayo manggagalaiti mga lord. Anong solusyon nila doon? Wala. Kasi yun na nga, busy sila kay Kibuloy, sa pagpapadakip kay Kibuloy, no? Busy sila, di ba? Sa SMNI. Grabe, Pilipinas, my God, yung mga priorities ng mga... nagtataasan yung mga bilihin, hindi nila napapansin yan. Although sinasabi naman ng iba, sa ibang bansa tumataas yung bilihin. Bakit tayo makikigaya sa ibang bansa na pasabihin, okay lang yan, sa ibang bansa tumataas bilihin eh. 'Di ba? Okay lang din tumaas sa atin. Siguro naman kahit paano mabibigyan naman nila ng kahit konting solusyon man lang yan, konting kasagutan, konting yun na lang ang asikasuhin eh. Hindi naman tayo pinahirapan ni Kibuloy, ginutom ba tayo niyan? Kung ginutom tayo niyan, ako na unang-unang kukundena diyan. Hindi, 'di ba? Wala naman eh. O kung may mga naging biktima siya, o sige, karapatan nilang kumuha ng hustisya doon sa korte. Diba? Doon sila sa korte, doon sila magwala, doon sila magturo, doon sila magsalita. Hindi na dyan. Ang dami natin pag-uusapan. Kawawa naman yung mga taong bumuto. Diba? Ang inaasa at pag-uusapan, minsan manonood. Minsan ako manonood ako. Uy, baka iba na pag-usapan dito. Baka yung tungkol sa problema na ng bansa to. Yung paano ma-resolve ba? Magugulat ka na lang. Si Pastor, ganito, ganyan. Pastor, di ka pumunta. Ganun. Kakasuhan ka namin. Si Duterte, kailangan yan maano. Hindi naman kasi problema ng bansa yan. Ano naman kayo? Inihalal ng taong bayan na pwede naman ang Supreme Court, no, ang gagawa ng mga ganyang ginagawa ni Risa Hontiveros. Ilan lang naman ang witness ni Risa? 3. Diba? Nakatakip pa. National problem ba yan? Sige nga, Aber, anong nakaapekto sa sambayan ng Pilipino, di ba? Yung problema ni Risa Hontiveros kay Kibuloy. Well, di ba? Kumbaga, ano bang impact niyan sa mga buhay ng bawat Pilipino, Risa Hontiveros? Di ba? Diyan ako nang gagalaiti. Ako, hindi ko pinagtatanggol si Kibuloy. Kasi hindi ko naman siya pastor. Diba? Hindi ko pinagtatanggol si Kibuloy eh. Pareho kami ni Mr. Real Talker. Kaya lang ako nagsasalita ng ganto. Alam nyo ba kaya ako affected? No, kung may kasalanan yan sa korte. Kung inosente, doon sa korte din pato na. Doon na lang yan eh.
Diba? Hindi na dapat pag-usapan yan. Siyempre tayo, naghihintay tayo na dapat pag-usapan sa Senado, yung mga dapat marinig natin sa Congress, diba? Na tungkol sa bansa natin, yung nagiging problema, yung sila yung magre-resolve. Diba? Re-resolvahin lang. Hindi yung ganito. Diba? Ako member ng religious group nila. Pero sobrang nakakatawa kasi talaga ngayon. Kasi, imagine masyadong yung kinarir na si Kibuloy. Gusto i-shout down ang SMNI. Tapos yung Senate naman, ang punterya na naman nila, si Kibuloy. Pero pansinin nyo mga lords, no? Nagkanda leche-leche na ang ibang aspeto dito sa Pilipinas. Yang bilihin, my God, 40 ha? 40 na pangunahing bilihin 40 yung tataas na importante sa mamamayang Pilipino, tataas na naman, my God. Ano bang 40 solusyon 40 nyo dyan? bilihin ha, ano yun? Kaya sa totoo lang mga lords, sobrang nakakatawa yan pag hindi nila nadakip si Kibuloy. Sobrang mapapahiya dyan ang Senado at ang Congress. Mapapahiya talaga. And kitang-kita, di ba, ng sambayan ng Pilipino ang pinaggagawang drama at circus, di ba, ng Senate at saka ng House of Representatives. At nakakasuka. Para lang yan dun sa nakakasuka. US, di ba, na ibaban yung TikTok ng House din dun. Di ba, alam nyo, itong ibang mga politiko, ewan ko, na... Bakit ang bababaw ng mga politiko ngayon, no? Pati ba naman TikTok na paginitan pa? Napakaliit ng utak, di ba? Napakakitid ng utak. Oh. And sa totoo lang, sila dapat ang mas nakakaalam, sila dapat ang mas matalino, sila dapat ang, di ba? Sila dapat ang mas produktibo. Paano sila maging produktibo? Nakapokus sila kay Kibuloy. Nakapokus sila sa SMNI. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Robin Sweet News. Ayan yung binigyan natin ng reaksyon at syempre si Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? No? Puro na lang Kibuloy. Sawa na ba kayo mga katunay? Ang masama nga niyan, yung sinabi ni Mr. Real Talker, pag yan absuelto, hindi nila napatunayan talaga. Naku, mapapahiya dyan, napagod lang sila sa wala talaga. Sayang lang yung mga nagastos. Kasi may mga pondo yan, di ba? May ginagastos dyan sa mga hearing niyan dyan sa Senado. Ewan ko sa kanila. Comment lang po kayo sa comment box mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.